3:30 po dito. Ayan. Para sa kaalaman lang, Binibining Mai, kung ano ba, ilang taon na ba ikaw dyan na nagtatrabaho sa bansang Israel? 20 years po, sir. Ang Mhm. una ko pong naranasang giyera dito is yung kay Saddam Hussein po ba yun? Opo. Yun po. Oo. At hanggang ngayon po, nandito pa po ako. So kung 20 years, mga ano na, More 20, than 20 years na po. more than, so early 2000, Yes. nandyan ka na sa, ano, 2002 po, nandito po ako. ay, ang tagal na rin, no? Ano bang Opo. mga naging trabaho mo sa loob ng mahigit isang dekada, 2 dekada? Nung dumating po ako dito hanggang 2010, caregiver po ako. Pero sa ngayon po is naglilinis na po ako ng bahay. Then after that, paghapon, nagsusundo ako ng mga bata sa school. Mhm. Okay. Sa loob ng mahigit 2 dekada, kung ikukumpara mo yung siguro mga peligro na nangyari dyan sa Israel, mga nasa anong level itong mga ganap ngayon sa pagitan ng Israel at Iran kasamang US? Sa akin po, sa experience ko po, ito yung pinaka-worst nung last year at saka itong year na po. Yung talagang kailangan na po naming magtago sa safe na bombshell. Ganun po. Opo. And ditong mga nakalipas na mga lugar, nakalipas na mga araw, kamusta yung ating sitwasyon po dyan, lalo na nitong weekend? Nung Sabado po nag-start, parang buong maghapon po yata yun hanggang gabi. Pero sa ngayon po, parang 2 times to, 3 to 4 times po na meron pong sirena po dito. Mm. And kumbaga parang nasanay na ba kayo? Ikaw, napakatagal naman na dyan sa Israel. Sanay na ba kayo na makarinig ng mga ganyan? Sanay na po, kaya lang siyempre nandun pa rin po yung takot lalo pa 'pag yung alam namin na merong darating na mga, sirens o di kaya mga bomba, nakakatakot. Pero, 'pag pumunta po naman sa mga bombshell, safe naman po. Pero depende po 'yun sa mga employer na merong bomb shelter, meron po sila. Pero dito po sa bahay ko, kailangan ko pa pong lumabas ng bahay para maki-share doon sa may safe na lugar po. Mga ilang minuto naman yung lakaran? Siguro po mga seconds lang, mga 5 seconds. Okay. Lalabas lang po ng gate, tapos pupunta po sa kapitbahay. Pero meron kang nabanggit sa akin kanina, bago tayo umere, kaninang mga hapon dito sa Pilipinas nung una kitang nakausap. Nabanggit mo na isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon ay kapag wala ka dyan sa inyong bahay. Halimbawa, nasa labas ka, tapos biglang tunog ng sirena. Opo, 'pag nasa bus po, talagang kailangan pong mag-stop ng driver, tapos bababa po lahat ng pasahero, then pupunta po sa lugar na merong safe. Siyempre hindi mo naman po alam kung kabisado kung saan yung bahay na yon na pupunta ka, kung saan ka papasok, kung meron dong safe na lugar. So ang ginagawa na lang po namin is kung merong hagdanan, dun na lang po kami pumupunta. Opo. Meron bang pagkakataon na talagang malapit lang sa inyo yung kinabagsakan ng mga missiles kung merong mga aatake dyan sa Israel? Meron pong malapit. Pero dito po sa kinalalagyan ko ngayon, sa ngayon wala pa po. Pero sa mga trabaho ko po, meron talaga po. Opo. Sa particular sa Israel po kayo ngayon, Ma'am Mai? Nasa Tel Aviv po ako. Sa sentro mismo, no? Opo. Opo. Sa isang araw, ilang beses, lalo na nitong mga nakalipas no, nung nag-umpisa itong nag-umpisa na naman kasi hindi ito first time no, na nagkaroon ng Nung gulo. Sabado po, Mga ilang nag-umpisa sirena yun po. nung, Opo. nung Sabado po hanggang buong maggabi. Halos buong Halimbawa, maghapon po. isang buong araw, mga ilang beses tumutunog yung sirena na hanggang sa kasalukuyan, mga average.
Nung Sabado po, nung nag-start, halos every 20 minutes Oh. or less than. So buong maghapon po ng Saturday, talagang ang sirena po hindi natigil hanggang Sabado ng gabi. Mhm. Pero sa ngayon po, sa umaga meron. Tapos ngayon nga lang, before tayo nag-usap, galing po ako sa kabilang bahay dahil nag-sirena po. Um, Parang thrice po ngayong maghapon. Opo, opo. So kumbaga, kamusta yung pamumuhay ng mga Hudyo diyan, yung mga kababayan natin? Bigyan nyo kaming ng sitwasyon, lalo na sa panahon na ngayon. Ano na lang yung daily routine ng mga taga-riyan sa Israel? Panay na lang tago sa kanilang mga bahay? Wala na bang mga trabaho? Inabisuhan na ba kayo na magstay muna sa bahay hanggang medyo matindi pa ang tensyon? Sa mga caregiver po, stay in naman po kasi sila. So, stay sila sa trabaho. So, yung sahod nila, dire-diretso. Then, sa katulad po namin, depende po yun sa amo. Kung walang trabaho, walang sahod. So, sa mga amo naman namin, kung papapasukin kami o hindi, em, nasa kanila na po yun. Ang sa mga pagkain po namin sa caregiver na as in stay-in, provided po 'yun ng ano, ng amo. Pero sa katulad ko po, siyempre hindi naman po ako stay-in sa trabaho. So, ang pagkain ko po is ako po yung gumagastos. Opo, sa mahigit 2 dekada mo na riyan at kanina napakapag-usap tayo bago tayo umere, nabanggit mo ikaw ay Opo, taga Romblon. Yung mga kaanak opo. mo, every time na merong mga ganitong mga tensyon, lalo na itong recently talaga na tumindi, ano naman ang kanilang naging reaksyon? Sanay na rin po sila. Paano yan? Um, Tumatawag, laging tumatawag or daily ka nagko-contact sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas? Hindi po masyado. Teka lang po sir, kasi merong merong darating na sirena. Meron na naman si Rena, no? O, sige po, i-ano lang natin si Mamay kasi siya po ay nasa Israel sa kasalukuyan po, no? At actually, humiling lang tayo sa kanya na kung pwede natin siyang makausap, no? Dahil nga, para at least malaman natin yung sitwasyon at in fact kanina, nung kinontak natin siya, nagkakaroon din ng sirena. Okay, okay na ba, Miss May? Okay po. Okay, okay. Apa. Halimbawa, nasaan palapag ka ngayon sa bahay mo? First floor po. First Pero floor. dito po wala po akong shelter po sa bahay. Opo. So, ikaw sabi mo nga kanina, seconds lang. Aalis ka Opo. lang. Okay. Balikan ko yung sinasabi nyo sa mga kamag-anak nyo po. Paano sila, halimbawa, ganito, na medyo mas matindi itong sa kasalukuyan. Anong reaksyon nila? Nag-aalala po. Hindi ka ba hinihimok na umuwi at kanina nabanggit ni President Bongbong Marcos meron ng at least 1,000, 400 na mga Pilipino sa iba't ibang lugar dyan sa Middle East, kasama na yung Israel, na gusto ng maripatriate, gustong umuwi ng Pilipinas. Sa tingin nyo ba sa mga pangyayari ngayon, sapat na ito na dahilan para umuwi ka muna, and meron bang ganyan din na sinasabi ang mga kaanak mo dito sa Pilipinas? Opo, gusto po, may sinasabi po rin sa akin na umuwi na, pero mas gugustuhin ko na po sigurong magstay muna dito um, sa ganitong panahon kaysa umuwi naman po sa Pilipinas. Kasi dito kahit papaano, kahit may giyera, may sahod pa rin naman po kami. Opo. And yung government naman natin dyan sa Israel, kamusta naman yung treatment nila sa mga migrant workers? Kasi alam natin, hindi lang mga Pilipino yung nagtatrabaho dyan, no? Opo. Pero marami-rami yung mga Pilipino po. Kamusta naman yung treatment nila sa inyo? And at the same time, yung mga amo ninyo, meron bang pagkakataon na sinasabihan din kayo na wag muna, pwede na kayong umuwi, or ano bang mga kanilang treatment sa inyo dyan ngayon?
Yung government dito, fair naman sila sa treatment ng kahit na anong lahi, lalo sa mga insurance. For example, na halimbawa, hindi naman natin hinihingi na masugatan tayo. Pero yung full support nila sa health or di kaya, for example, sa ospital, hindi naman po kami pinapabayaan dito. Maganda po yung medication po dito. Opo. Dito naman po sa ating mga mga kababayan natin, for sure maraming mga community. Meron bang sa isang buong linggo pagkagaya sa ibang bansa na nagkikita-kita yung mga Pilipino? May mga ganyan din ba kayo? And kamusta yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kakilala mo diyan sa Israel? Lalo na yung mga first time or yung mga bago diyan sa Israel na nakakakilala po, nakikilala nyo po. Um, Dito naman po kasi sir is weekly naman po kasi yung day off dito. Mhm. Depende na lang po sa'yo kung hindi ka kung ayaw mo mag-day off, so babayaran ka po ng amo mo sa stay mo. Pero mostly po talaga dito is weekly po ang day off dito. Mm. Nakakapagkwentuhan ba kayo? Meron ka Yes bang po. makakilalang mga bago? Ano yung, lalo na sa mga bago, concern ako dito sa mga bago kasi alam mo na, kayo, sanay na kayo, mahigit 2 dekada na kayo. Ano yung common nila na mga pangamba na isi-share nila sa inyo? Yung natatakot sila pero wala rin silang magagawa kasi syempre sa hirap ba naman daw ng buhay diyan, so mas titiisin pa nila na nandito na lang sila. Siguro bilang panghuli, kamusta naman yung treatment din ng ating embahada dyan sa Pilipinas? Meron ba silang kumokontak ba sila, yung kumbaga parang diretso na sa inyo kumokontak or needed pa ba talaga na kayo mismo yung mag-contact sa mga embahada or sila yung nangungumusta? Ano yung dyan? Sistema po, May? Um Meron po silang advisory, something na kung may mangyari or ano. Pero meron silang ah, ah, mga paalala sa amin na kung sakaling may pangangailangan, kukontak kami sa kanila. Mm. Siguro bilang panghuli, baka meron kang gustong banggitin, sabihin, lalo na sa ating mga kababayan, sa gobyerno, sa mga kaanak mo, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nasa inyo pagkakataon, May. Sa lahat ng mga kababayan ko na nasa ibang bansa, mag-ingat po tayo lalo po na sa ganitong sitwasyon. Um, Mag-iingat po tayo. At saka sa mga pamilya po namin sa Pilipinas, sana naman maalala nyo rin kaming kumustahin kung ano yung nangyayari sa amin dito. Hindi lang po yung maalala nyo kami yung mayroon kayong hihingiin. Yun lang po. Naku po, oo, di mas lalong dapat na ang lalim ng hugot mo, May. Maraming Hindi maraming lang sala. naman po, sir. Hindi lang naman po yun, sir, para sa akin. Pero mostly naman po talaga, hindi naman sa lahat, Mm. pero talagang ganun po talaga na maaalala ka lang Kung may ng hihingin. yes po. Pero kahit wala po kayong hihingiin, sana maalala nyo rin kaming kumustahin dito Mm. na kung ano yung mga sitwasyon namin. Kaya kinontak ka namin kasi naalala namin kayong mga Pilipino dyan na grabe yung mga sakripisyo ninyo, no? Para sa Yes. mga kaanak ninyo rito. Hindi lang sakripisyo sa malayo kayo sa inyong mga kamag-anak, nandyan din yung trabaho ninyo na hindi basta-basta, iba rin yung kultura, yung bansa na. At nandyan pa yung Yes. gera, naipit din kayo sa gera, kaya hindi basta-basta ang inyong sakripisyo dyan. Maraming maraming Opo. salamat, May, sa iyong oras sa uulitin. Mag-ingat kayo dyan. Salamat po, sir. Thank you po. Maraming salamat, si Mai Fernando.